So, una, ang gawin natin dito, within. Okay? Dito. Yan. So, within BC. Yan. Yan siya. Okay, ito yung ating x1. Okay, yung trial 1 natin. So, yung ating x1 dapat is, ang condition natin dito. Okay, so first trial, yan. Yung ating x1 should be greater than 4 feet. Okay, but less than 10 feet. Yun dapat yung makukuha natin na sagot sa x sub 1. Okay? And syempre, alam naman natin na kung nasaan yung maximum deflection, andun yung zero slope. Ayan. Okay, so gawin natin. Tawag dito. Okay, zero slope natin dito. So, 0 is equivalent to, okay, so ito pasok. Okay, yung x. Then ito, greater than dapat tayo sa 4 eh. So, ito pasok niyan. Okay, so greater than tayo sa 4 but less than 10. So, pasok tayo dito. Ito rin pasok. Okay, pasok rin itong equation na to. Sorry. Ito hindi na. Kasi x minus 10 eh. Ang maximum natin na limit is 10. So, ito, hindi na pasok yan. So, hanggang dito lang tayo, then C1. So, negative 100x squared plus 392 multiplied by x minus 4 raised to 2. Okay. Minus 20 multiplied by x minus 4 raised to 3. Okay, plus C1. Ang C1 natin is 737.40. Okay, so kung napapansin ninyo, yung equation natin is, ito naka x squared, ito naka ano siya, cube. Okay, so sabihin may tatlo tayong makukuhang x value dito. Okay, so 17x sub 1, okay, x sub 2, and x sub 3. Okay, so try natin. So shift calc. Okay, so try natin na greater than 4, 75. Okay, so ang lumabas is 3.181. So 3.181 feet. Next naman is greater than sa greater than sa 4 ulit pero pasok sa sa 10 feet. So 1710. Okay, so 9.901. So 9.101 feet. Okay, next. Isa pa. Pero naman natin mas malaki sa 10, ganito yung 13. Okay, so 14. May ganun pa siya. So ganito yung 14. Yan, so 14.318. So 14.318 feet. Okay, so yung ating x1 is less than 4 feet. So hindi pa pwede. Ito greater than sa 4 feet but less than sa 10 feet. So, okay tayo dito sa x sub 2. Ito naman, greater than sa 10 feet. So, hindi pa pwede. Okay? So, ngayon, napatunayan natin dito na ito, hindi pa pwede yung ating x sub 1, not okay. Kasi sa condition natin. Ito naman, okay tayo sa condition. At the same time, pasok tayo sa condition natin. That is greater than 4, but less than 10 feet. Then yung ating x sub 3 is yes, yung ating x sub 3, hindi rin pa pwede. Kasi greater than tayo sa 10 feet. And, actually, greater than pa siya sa, sa length ng ating beam. So, hindi tayo pwede pumasok na sa x sub 3. So, ang pwede lang dito is yung, x sub 2. Okay, yung 9.101 feet. So, sir, paano po kung lahat sila hindi pasok sa limit natin? So, anong gagawin natin? So, try naman natin nun dito sa x sub b. Ayan, nailagay ko na pala. Sa x sub b. So, sa x sub b niyan, dapat ang limit natin is greater than 10 feet but less than 14 feet. So, try natin. Okay. Number 2. Ang ating x sub b is greater than 10 feet but less than 14 feet. So, itong buong equation na to, pasok na yan. Okay, pasok na sila kasi, 10 minus 4, 10 minus 4, positive. So, 10 minus 10, 14 pala. 14 minus 4, 14 minus 4, and 14 minus 10. So, lahat sila positive. So, substitute na lang natin yung buong value. And of course, na-cube, tatlo ulit yung makukuha natin dyan. So, mag-add na lang tayo rito ng isa pang equation. Ito, yung 20 multiplied by x
minus 10. Okay? Raised to 3. Okay. So, try natin greater than 10. Okay, so 9 point. May ganun pa siya. So, gawin natin 10. Di pa rin. So, anyway, 0 pa rin naman yan. Okay. So, 9.123. So, 9.123 feet except 2 x sub 2 is 4. Hindi rin pwede. 0. Hindi pa rin pwede. Hindi niya kaya. So, negative 100. Try natin. Okay, hanggang doon na siya. So, lahat sila positive. Try natin sa positive 14. Oops, hindi pwede. Positive 100. Yan, 18.877. 18.877 feet. Okay, meron pa kaya? Makukuha pa kaya natin yung exact 3? Try natin. So, 1,000. Yan. So, hindi natin makuha yung isa pa. So, negative 1,000. Hindi na talaga natin makuha. So, anyway, okay lang yan. Ito pa lang naman, hindi natin siya makuha eh. Kasi kahit nag-substitute tayo ng 4 feet, then nag-substitute tayo ng 10, nag-substitute tayo ng 14, ang nakukuha lang is 9.123. Then kapag nag-greater than naman tayo ng 10, ng 14, mga 100, ito ang nakukuhang sagot. Ibig sabihin, dito lang tayo medyo tumutugma dito. Yan, medyo malapit daw dito, sabi niya. Yan, medyo malapit dito. Okay, sa 9.123 yung sagot. Kaso, mali yung mali yung sagot natin kasi ang limit natin dito is bakit it should be greater than. Tama pala tayo. Tama. Dapat daw yung ating x sub b is greater than 10 feet. Okay, so dapat mas malapit sa 10 feet. Mas bumababa siya sa 10 feet. So, mali yung sagot natin. Pero yung dito, clue. Okay, clue na yan. Clue na medyo malapit yung ating sagot sa 9. Which is ito, 9.101 feet. Okay, so kagaya noon natin, example number 2. Okay, so meron tayong clue doon na medyo malapit doon sa una nating assumption yung sagot. So, tamang sagot ito is yung 9.101 feet. Okay? So, ngayon, kunin natin yung maximum deflection natin dito. So, at x is equals to 9.101 feet, okay, yung ating e ay y is equivalent to, okay, so 9.101, pasok tayo rito, pasok rin tayo dito. So, wala to kasi 9 minus 10 is negative. Okay? So, ito na lang. Negative 33.33 x cubed plus 100.67 x sub 4 raised to 3 minus 5 times x minus 4 raised to 4. Okay? Then, plus C1, 737.44 x minus C2. Ang C2 natin is negative 816.64. Okay? So, ang ating E ay y is equivalent to, okay, so negative 33.33 x cubed plus 130.67 times x minus 4 raised to 3, then minus 5 multiplied by x minus 4 raised to 4 plus 737.44 multiplied by x minus 816.64. Oops, 0.64. So, 816.64, 737.44x, negative 5, by x minus 4. Yes, wala pala itong ito yung positive. Okay. Then, 130. Okay, positive. Cube. Then, negative. Okay. Then, 9.101. Yan. So, negative 5271.55.
So, negative 5271.551. 551. So, this is what? Pounds, feet, ano ba to? Ako, feet squared and x, so feet cube. Yan. So, therefore, ang ating y dito is equivalent to negative 5271.551. Okay, pounds. Okay. Okay, so, pounds feet cube. Okay, over E. Oink. Mali pala yung nailagay ko, no? Sorry. Mali yung nailagay natin na E and I. Kasi ang E and I natin is gigapascal and millimeter to the fourth. So, i-convert na lang natin siya into um, ano siguro, ano na lang to, PSI, and ito gawin natin siyang inch to the fourth. Okay, so, yung sinearch ko sa internet, yung 200 gigapascal is almost equal to 29,000 times 10 raised to 3 PSI. And yung ating I na 100 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth is equivalent to 240.25 inch to the fourth. Okay? So, kung i-convert rin natin to yung 100 times 10 raised to 6, that is millimeter eh. Okay, so divide natin ng 1,000. Okay, then i-multiply natin ng 3.28 para maging feet. So, para maging inches naman, i-multiply natin ng 12. Ayan. So, bakit? Wait lang. Okay, so, yung ating E in PSI is 29,000 times 10 raised to 3. And yung ating I is 240.25 inch to the fourth. Okay, so yan yung nasa internet. Pwede rin naman ito, convert natin yung 100 times 10 raised to 6 over i-convert natin ng meter cube. Yan, raised to 4 din to. Then, convert natin ng feet cube, so 3.28 to the fourth. Then, multiply natin ng 12 para maging inch to the fourth. Ayan. So, 240. So, malapit-lapit. Okay, kasi ito, naano natin siya na, tawag ito, naka-round off na kasi siya. Ito, sa internet na siya eh. So, anyway, pwede rin naman 240 na lang para mas eksakto. Ayan, 240. Anyway, kung sakali man, sa quizzes, ganun, hindi naman pwedeng, kuwari sa mga quizzes na ibibigay sa inyo ng professor niyo, napaka-imposible naman na ang nasa given dito is naka-English unit, tapos bigla ito SI unit. So, hindi naman ganun. So, nagkamali lang to. Okay, error lang to. Anyway, ito siya. Okay, so ito, feet cube. So, convert natin ng inch. So, multiply natin ng 12 cube para maging inch cube. Okay, then, over feet cube to. Ayan, yung conversion natin. Then, over 29,000. Okay, so 29 times 10 raised to 6 na natin yan. Kasi naka-tatlong 0 to. Okay, so PSI, that is pounds per inch squared. Then, multiplied by I, 240 inch to the fourth. Ayan. So, ito, magiging inch squared. Okay. Ito, cancel that. Cancel din to. Then, ito, cancel na siya. So, matitira is inch. So, inch yung makukuha natin na maximum deflection. Okay? So, y is equals to so, negative 5271.551 times 12 raised to 3 over 29 times 10 raised to 6 multiplied by 240. Okay? Ayan. So, sobrang liit. Okay? So, nagkamali ako ng pagkakabigay ng given eh. Anyway, okay lang din naman yan. So, negative 0.00131 inch. And that is also equivalent to, kung convert natin to ng millimeter. So, divide natin ng 3.28. Divide pa natin ng 12 para maging feet. Then, multiply by 1,000. Kasi meter yung makakuha natin dito eh. So, multiply natin ng 1,000 para maging millimeter. Negative 0.033 millimeter.
So, sobrang liit pa rin. Hindi man lang umabot sa 1 millimeter. Ayan, okay? So, paano naging, ano yan, maximum deflection? So, try natin dito. So, magana tayo, history. Ayan, so try natin kapag bumaba tayo ng 9. Gamitin 9. Ayan. So, 5268. So, mas bumaba siya. Try pa natin, 8. Ayan, so, 4899. So, try naman natin itaas. Kung 9.5. Okay, 5222. Okay, so, try natin 9.2. 5268. So, ito na yung pinakasagad. Next, meron pa tayo ditong isa pang maximum deflection. Ito, sa A. So, sa A, hindi rin kailangan pang i-zero yung natin, yung slope. Kasi yan overhang. Okay, kasi dito, magkakaroon kasi siya ng curve na paganyan. Okay, what I mean is, magkakaroon tayo dito ng curve na, curve talaga. Okay, magsimula tayo dito 0, paganyan siya, or paganito. Okay, so magkakaroon tayo ng horizontal tangent. Kaya zero natin yung slope. Pero kasi ito, hindi horizontal yung tangent niya. Anyway, since overhang siya, dito tayo makakuha ng maximum deflection. Okay, so try natin yan. I-shade muna natin to. Ito natin maximum deflection between BD. Okay? At BD. Ayan. So, try naman natin yung sa letter A. Sa letter A kasi yan di ba? 0 meter, hindi ba? So, ito yan, tanggal to, tanggal to, tanggal to, tanggal to. Ang matitira na lang is yung C2. Okay, ang C2 natin is negative 816.64. Okay, then divided by 29 times 10 raised to 6 multiplied by 240. Yan. Then ito, multiply ito ng 12 cube. Ayan siya. So, ito na yun. Pinaka na to, sagad. So, negative pa rin. Okay, kung negative to, sabihin dito siya. Yan, okay. Then, kung negative yan, kung negative to, try naman natin, kasi di pa sabi dito, draw the elastic curve of the beam. So, try natin. Mag-substitute tayo na mag-substitute. So, lagyan natin ng point. Okay? Ayan. So, ito, negative. Ayan. Then, try naman natin ito. Negative 33.33 multiplied by x cube. Ito lang, no? Kasi wala to eh. Within the limit lang tayo. Hanggang 4 feet lang tayo. So, wala to 0. 0 din to, 0 din to. So, matitira yung C1. Ang C1 natin is 737.44x minus 816.64. Ayan. Okay, so, pag sabihin natin so 4 feet, 2 feet. Ayan, so, positive 391.6. So, positive na siya. Okay, so, dito, nag-positive siya. Ayan. Okay, so kasi ito, negative 816.64 to eh. Ito naman, positive. So, sobrang lapit niyan. Ganyan siya. Okay, nag-positive pala siya dito. Okay. So, try naman natin is 3 feet. Positive pa rin ba? Okay, positive pa rin. So, positive. Okay. Then, try natin 4 feet. Okay. Kung 4 feet naman natin, dapat 0 to. Okay. 4 feet. Ayan, 0. So, tama tayo. Okay, nag-0 siya. Ayan, so gumaganyan pala siya. Okay. So, try naman natin, lalagpas tayo sa limit ng 4 feet. So, papasok na to, yung 130.67. Add natin, plus 130.67 times x raised to 4, minus 4 raised to 3. Ano pa ba? Sorry. Yeah, yes, yan. Yan, ano pa? Ito, pasok pa to. Negative 5 times x. Oops, sorry. Minus 5 times x minus 4 raised to 4. Okay, so try natin 5 feet. Okay, so negative yan. So negative 5 feet. Okay, so hanggang saan, di ba? Sa 9.101. Ayan, dito. Negative siya, di ba? Ayan, so negative hanggang dito. Ayan. Okay, so lalagpas tayo ng 10 feet. So ipasok na natin itong plus 5. Plus 5 times
x minus 10. Okay, so, gawin natin ano, kapag 10 feet, dapat ano yan? Yes, tama pala, 10 feet. Kapag 10 feet, okay, negative pa rin. So, negative 50, 27. So, less than pa rin dito. So, sabihin, umaangat na siya dito. Kasi ito, sabihin ano, 9.901 to eh. 101. So, sa 10 feet, medyo tumaas na siya. Okay? So, buray natin to. Medyo malapit siya sa 10 feet eh. Wala, hindi mo na mabubura to. Ano ba yan? Ayan. So, ayan. So, kasi 10 feet natin is 5027. So, medyo umangat na siya. So, ito sabihin natin ano, dito na lang yung 9.101. Ayan. Okay? Next, try naman natin is 10 feet, 12 feet. Okay, so, mas bumaba lalo siya. Negative 319, 3128. Ayan. Okay, so, try natin 13. Okay, so, mas bumababa na siya. Hanggang pag trinay mo, 14, dapat mag-0 yun. Oops, sorry. Ay, sorry. Meron tong raised to 4 din add. Sorry. Yan. Yung 10 feet, to. Okay, 5027. Then, 12 feet. Okay, 3058. Then, 0. Sorry, 0. 14. Yan, 0. Okay, so 0 tayo dito. Yan. Okay, so yan yung ano natin, elastic curve sa drawing natin. So, pag ito yung elastic curve natin, negative dito, then umangat siya, nag-positive tayo rito, then mag-0 tayo sa B, which is tama naman, kasi 0 talaga yung ating deflection dyan. Then, babalik tayo sa negative. Ayan. Then, ang ating maximum deflection is nandito sa 9.101. Then, sa 10 feet, tumataas na tayo dyan. Ayan, hanggang sa bumababa na yung ating deflection. Yan, hanggang sa hanggang sa dun sa hanggang dun sa ating point D, mag-0 na tayo. So, yan. Okay, so yan yung ating elastic curve. Okay, so dito yung ating maximum deflection. Ito. Yan. So, yung Y-max natin, okay na, negative 0.0033, 00, ilan yan? Okay, 0.00131. Okay. Ayan, 0.00131 inch. Yan, ito yun. Okay. At 9.101 feet. Ayan. So, yun ang ating elastic curve. Okay, so, ayan siya. Okay, so this is our example number 3 for chapter 6, double integration method.